Isang palang araw sa ating lahat. So, ngayong araw is August 26, 2024. So, ngayon is dadako tayo sa panibago nating series na tatalakay natin para sa isang linggo. So, bago natin simulan yung series na tatalakay natin yung araw, is muli muna natin balikan yung naging series natin last time para sa mga bago lang na tagapanood at tagapakinig ng ating devotion. So, yung naging series po natin last time is loving God is atheism. So, kailangan mahalin natin ang Diyos. Pag tayong mga tao makasalanan, di ba? Hindi naman tayo pwede sabihin na bukas, di ba? Mamaya, hindi mo pwede gawin ang kasalanan. Di ba ang tao para hindi nagpuan ang kasalanan is una ipaalala natin ang Diyos. So, pag nagsimula na pag-alala ng Diyos, ay hindi nagsisimulang mahalin ang Diyos. So, pag mahalin natin ang Diyos, susunod na tayo sa Kanya. We will obey Him. So, di ba? Pag we will obey Him, pag minahal siya, loving God, in-obey na, and yung hating sin. Kasi sumusunod tayo sa Kanya eh. Kasi ang utos ng Diyos is huwag gumawa ng kasalanan. So, yung series na talakayin natin ngayong araw, na tatalakayin natin para sa isang buong linggo, ay 7 Marks of a Healthy Family. So, ngayon parang magkakaroon tayo ng devotion seminar. Devotion siya, series siya, pero parang seminar. Tatalakayin natin dito yung mga marks na para paano nga ba maging healthy yung family. So, yung unang series natin is yung culture, love, respect, and obedience. Pag-aaral natin yung kultura, paano nga ba yung magmahal sa pamilya, respeto yung isang pamilya, at paano sumunod yung pamilya. Kailangan, di ba, pag-aaral natin ito, at subaybayan natin ito, meron tayong 7 marks. So, ito nga yung una, di ba, love, respect, and obedience. So, emphasis, kaya natin yung araw. So, first na lang natin yung araw is Ephesians chapter 5:32-62. So, sabi dito ay Tagalog, ngayon man, dapat ibigin ng bawat isa sa inyo ang kanyang sariling asawa gaya ng kanyang sarili at igalang ang babae ng kanyang asawa, mga anak at mga magulang. Mga anak, sundin niyo ang iyong mga magulang sa Panginoon sapagkat ito'y matuwid. Igalang ninyo ang inyong ama at ina, ito ang unang utos ng pangako. So, sinabi nga lang din sa verse na yun na kailangan yung asawa mo, igalang mo. Yung nanay at tatay mo, igalang mo. So, kailangan sa pamilya is magalang ka kayo, magmahala kayo. Yung dapat kayo yung nanguna na magkahiwalay, magkasakitan. So, dapat sa pamilya nagsisimula. So, para lumakot talaga, tayo dumako sa ating katuruan. God is the designer of the family. So, si God, mahal niya ang pamilya niya. Kasi, ang pamilya ni God is tayo. Hindi ba niya tayo yung kadugo na tayo si Jesus? Pero manahal niya tayo kasi nga, niligtas niya tayo sa mga kasalanan. Number 2, parents are stepwards of the family. So, ang parents dapat siya yung nagsisimula na makikita ng mga anak kung paano nga ba yung ito ng godly family. Ituturo ng mga magulang natin kung ano nga ba, papakalalan niya ang Diyos natin. So, paano nga ba maging godly yung isang pamilya? Kaya parents dapat godly din. Number 3, children are the hair of the godly family. So, nga diba, tinuro ng pamilya o ng magulang para maging godly. So, here, ang children is saying na may mana. Naman lumalaki, tinuturuan sila at tumatangkad. Sila yung parang tagapagmana ng henerasyon ng kanilang pamilya. Ay pagpapatuloy, yung nagganong kaugalian na mag-isang godly. So, ay lang po para sa araw na ito. Naway natutunan tayo sa ating pakikinig at panood. And God bless to all.